Thank you, sister. Magandang gabi. Kamusta na po? Laging mabuti kahit hindi, di ba? Hindi yung problema magdidictate, di ba? Kundi yung kondisyon na tayo nasa Panginoon. Amen. Yan. Nakakatuwa, ano? Okay, anyway, panalangin po tayo in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, pagpalain mo kami, Panginoon, magsalita ka sa amin. Muli, Panginoon, turuan mo kami upang nang sa ganon, Lord God, lalo kaming tumibay sa mga inatang mong mga responsibilidad sa amin bilang mga lingkod mo. Ang buti-buti mo, Panginoon, na sa kabila ng kami sugatan, sa kabila na meron kami mga bit-bit na mga problema, yung kagalakan na ipinangako mo, nakaloob ng Espiritu Santo, ay laging namamayani sa aming mga puso. Ang buti-buti mo talaga, Panginoon. Kaya pagpalain mo ang gabing ito, in Jesus' mighty name we pray. Immaculate Heart of Mary. Jesus, King of Mercy, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, ang topic natin ngayon ay, alam nyo, kailangan to sa ating paglago, no? Saan ba ako titingin? Medyo luminaw, The need for perseverance. So, ano ba itong perseverance? No? Let us define it. Para nang sa ganun ayan, to persevere means, ayan, nababasa ko naman, baba ko na to. Is one may continue in a course of action or maybe in a decision that you have made, maybe yesterday or a long time ago, to continue in the course of action even in the face of difficulty. Mukhang alam nyo na to. Kasi lahat tayo dumadanas no? Yung nga lang pagsakay-sakay, ang hirap-hirap. No? Ay, malilate ako sa friends, yan. Or with little or no prospect of success. I remember yung saying ng aking spiritual director, Father Joel Ador. Sabi niya, kasi nalulungkot kami minsan, ba't wala nang bumabalik? Sabi niya, alam mo, ang ating trabaho magtanim. Ngayon, kung babalik sila, alagaan natin sila. Kaya huwag kayong malulungkot. Oo nga no. Sabi ko, to maintain a purpose in spite of, andun pa rin yung goal na parang natatalo na tayo. Kasi sa totoo lang, sa business, pag medyo alam nilang natatalo na, hindi na nila itutuloy yan. O, planong iba-iba naman. Baka dito tayo swerte. Okay naman, magaling sila sa planning. No? Pero sa atin, we just continue. No? Or discouragement, ang hirap yan, discourage na, takot na Nangyayari ba na nadi-discourage tayo? Is it a normal, di ba, experience? Kung di natin nadi-discourage, wala nang Panginoon. Di ba, nararamdaman natin yun, kaya yung misa yung katabi natin, sila nagsasabi na, kaya natin to. Di ba, misa isang salita lang, lumalakas na tayo, amen? Yan ang Panginoon Not to give or abandon what is undertaken. Sinimulan na natin Kaya lang there are times na may mga bagay na ini-stop natin. Kasi minsan may ibang paraan ng Lord. Lord pa rin, Lord pa rin. Amen? Ayun. So, lipat tayo. The Greek word for perseverance is, I do not know how to pronounce this. Pero I will try my best. Eupomone? Mga ganun, Kasi pag sinabing eupomone, English yun. So, ganun yun, Sabi rito, steadfastness, constancy, and endurance. Endurance, yun yung lakas. Constancy, yung consistently doing things. And then, steadfastness, medyo kung ano yung pinangako mo kay Lord, it's about relationship. Amen ba doon? In the New Testament, pag nag-aaral kayo ng theology, minsan hindi na New Testament ang banggit. NT, o kaya OT. Sabihin na OT, Old Testament. Okay. So, in the NT, the characteristic of man who is not swerved from his deliberate purpose and his loyalty to faith. Alam mo, believe ako sa inyo, marami na ako nakitang may bungang ganyan dito. You know something? I am a teacher. Tapos nakikita ko si Jessa. Where's Jessa? And Chris? Chris is here, no?
They are teachers, and yung nasa Monte Palco, who's that? Teacher yun eh. Look at them ha, tapos magmi-meeting pa, sasabihin ko nga kay Chris, Chris, Jessa, sabihin na. And yung nasa dalandanan, si Sister, ano yan? Ayan, sasabay ay hindi, may meeting pa kami, my God. Magmi-meeting niya hanggang alas 11, di uuwi alauna. Tapos ayun, yung teacher at the back. And then, of course, when you reach home, magagawa ka pa ng lesson plan. Kung minamalas ka pa, mag-check ka pa ng test, wala nang tulugan. At alam niyo sa totoo lang, konting kwento. No? Marami ko na-meet na, Brother Lawrence, anong pangarap mo sa buhay? Mga ganun, dating, parang wala na akong pangarap. Kasi magkakapera ka. Half of your life were spent in serving the Lord. Not only half, the whole. Parang ganun na. Bahala. Ito, hindi nila mapaniwalaan. Bahala si Lord, pagpapalaan din ako. Naku, nakaganon na yung mga isip niyan. Sa totoo lang, paano, di ba, in human thinking, paano ko pagpapalain? First year college, wala akong trabaho, etc. Pero the more you serve the Lord, may harvest time pala. Amen? Di ba? May harvest time. I was talking to one of billionaires siya actually. Very humble. Sabi sa akin, sa sobra kasing busy ko sa work, wala na akong time mag-serve kay Lord. Hindi ko naman kinokontra na. Kagana lang ako. Well, fine time, sabi ko lang naman. Hindi talagang busy ako. Wala akong time talagang maglingkod. Pinayamong ko, no? Walang ka ng time kay Lord. Hello? Hirap, ano? Kaya, have time. Kaya, tayo, hindi tayo nanghihinayang. Someday kasi, mawawala na tayo sa mundong ito. Malay nyo, andito pa rin ako, tapos ibang batch na. Hindi ka na makita yung mga yan. Siyempre, may magtuturo, Brother Rene na lang, tsaka ako natitira, gano'n. Ayan. Ba, hindi natin alam ang buhay kasi. Anyway, spiritual growth is God's design for believers. Believers ba kayo? Lahat tayo, of course. Yun talaga, lalago tayo. Ang hirap maglingkod nang hindi ka lumalago. Napaka-sensitive. Alam mo yung mga lumalago? Manhid. Di ba? Ba't nakangiti ka? Nadidinig ko, pinagagalitan ka ni brother. Okay lang. Nalaman ko mali ako, masaya. Pero sa iba, di ba, pag napagalitan ka, kahit sabihin mong mali ka, iba itsura mo. Misa nga sa ating mga lingkod, thank you napaalalahanan mo ko. Yung pride natin, medyo naitabi na ng konti. Amen? So, whether we like it or not, we are expected to grow. Gusto mo ba, sister? Ilan taon? Hulaan ko edad mo, 50 ka na. Ano? Tapat ka bang magsasabi ng edad mo? Ano po? 69. Kita mo? Anong gusto mo? Hanggang ngayon, dumedede ka pa. Of course not. Amen? Nagbabago mga lingwahe. Pasensya. Amen? Alam na. Anyway, kasi lumago. Amen ba? Congratulations, lumago ka. Ayan. So we need perseverance. Sabi rito, there are testing of your faith. And that testing produces perseverance. Ibig sabihin, wala pa tayong perseverance unless otherwise, it was tested. Yung sinasabi natin, nagmamahal ako, it must be tested. Alam mo, buhat nung CLSE ako, tumibay ang faith ko. It must be tested. Why? To see the perseverance. Mamaya malaman natin ba't mahalaga yan. Sabi rito, let perseverance finish its work. Meaning, it is already part of our life, our Christian life. Without it, wala. Amen? Wala. May bunga yan. Ako one time, I remember, matagal na to, naging guitarist, nawala na ako sa isang community,
Tapos, may isang community na nalaman na wala na ako doon. Ay, kinidnap ako. Ginawa akong ME. Dumating sa bahay. Brother Lawrence, ngayong araw may ME sa Tagaytay at kayong mag-asawa candidate. Wala kaming gamit. Wag mo nang tupiin. Sabi niya, ganun mo na lang bag sa bag. Magdala na lang kayo ng plancha, mamalansya na lang kayo doon. Mga anak ko, liliit oh. Kasi yung mga anak ko, sanay na umaalis kami. May hotdog na dyan, tsaka itlog. Daming hotdog yan, ha? 3 araw kaming wala. Yung bunso ko, merong stool yun. Siya naguhugas ng pinggan. Lahat sila may assignment. Ngayon, ito na. Pagdating namin doon, siyempre namimiss namin. Ang galing nung nag-recruit sa amin. Pinicturean yung 3 kong anak. Kaganon sila. Ang liliit. Kaya namimiss naman namin. Pero we need to go there. Natutuwa ko, ang mga anak ko, sinanay na namin. Ngayon, pagdating namin, ang daming hotdog kaming bimili. Pagdating namin, anak, inubos niyo yung mga hotdog? Papa, kasi yung mga kalaro namin, dito lahat kumakain. Pati yung mga itlog. Natutuwa naman ako. Sabi niya, alam mo nangyari, tinakpan nila ng kumot yung supa. Yung pala nagtumbling sila, lumusot yung mga paa nila. Kaya nandun ako, yung salamin basag. Pag tumbling nila, tumama yung paa nilang ganun sa jalos, basag-basag. Sabi, matalino mga anak. Lahat ng nasa baba, ay tama, nabasag kasi medyo babae. Lahat na nasa taas, nilagay nila sa baba. Kaya pag sumilip ako doon, wala akong nakikitang basag, nandito pala sa ulo ko. Nakakatuwa na, hindi ko magagawa yon kung wala pa kami sa Panginoon. At ang mahalaga, nakatutuwa ako, bata pa ako noon. 1996 yun eh. Gitarista kasi ako. Yung bang yung self-esteem mo na-develop. Natuto ko mag-gitara. Natuto ko mag-gitara more because of yung kasama ko sa music. Kasi mga professional musician. Ako lang hindi. Nagbanda ko 1 year lang. Sila talagang throughout their life, banda sila, tapos na-convert. And doon ako natuto one time, meron pa isang kwento. Nung ako'y nandun na sa ME, wala akong pera. Kasi hindi pa ako preacher. Alam mo, mga preacher may pera eh. Diba? Binibigyan kami dito lang ang laki. 5K! Wala, talagang minsan bibigay sa'yo, makakalimutan ka pa. Gitarista ako eh. Naglakad ako mula Valenzuela sa Marulas, going to Balintawak. Medyo pahinga, lakad na naman ako, papuntang Bandaro na. Kasi pupunta ako, ang venue namin, E. Rodriguez, sa Biolago. Nilakad ko yun mula Valenzuela hanggang 4 o'clock umalis na ako. And to maganda. May nakasalubong ako kasi yung Lord's Flock dati nandiyan pa. Pagdating kong ganon, may matanda. Oy, sister, member ka dyan? Oh, dati akong gitarista dyan. Bakit parang pagod na pagod kayo? Matanda na, 65. Brother Lawrence, kaya po ako. Bakit kayo naglalakad lang po ako mula Quiapo just to reach the prayer meeting? Sabi ko, paano po kung walang magbigay sa inyo ng pera? Wala rin akong pera. Naglalakad din ako. Sabi ko, anyway, bata pa ako noon. Nasa 30s na ako na, 35, ganon. Sabi to, 65. Naglalakad mula Quiapo just to attend prayer meeting. Then afterwards, hindi naman lalapit yun eh. Hindi maggaganon eh. Uy, pamasahe, kahit 9 lang. Oh. Sabi ko, paano sa pag-uwi? Maglalakad uli ako pa uwi. Sabi ko. Hindi ko lang masabi, alam mo, mauna ka pa sa langit sa akin. Nakakatuwa. Kasi parang napapagod ako. 65, mga 35 lang ako noon. That is perseverance. And you know, hindi ka naman araw-araw paglalakarin ng Panginoon. Alam ba naman, walking with Jesus, walking every day. Ha? Hindi ba pwede ngayon lang? Amen ba?
may mas kawawa pa pala sa'yo. So you need to persevere. Amen ba? Di pa tayo. Ngayon, kailangan, sabi rin ng topic natin, spiritual growth, the need for perseverance. Number 1, ba't kailangan siya? Because spiritual growth takes time. Amen? Talagang kailangan ng karanasan dito. Alam niyo bang ako na lang, it took me 25 years bago ako nakapag-talk sa recollection. 25 years of continuous serving the Lord. Kasi wala kang maibibigay unless otherwise marami kang napagdaan ng pagsubok. Amen ba? Then, habang nagtotok ka ng recollection, kung ano tinutok mo, yun din ang pagsubok mo. It takes time to learn. Hindi ka naman nagle-learn, walang time. Hindi ka matututo. So, next time na 1, 2, iba cellphone, okay, good yan, pinipicturean, high-techs na tayo. Yung mga wala pang mga materials in order for you to take down notes, sa next Wednesday, every Wednesday ba to? Please bring your own notebook. Alam niyo kami, minsan naglinis kami ng bahay, nakita namin yung notebook namin, 1981 pa. Andun, lalaki namin, ganyan lang. At nakakatuwa, alam niyo isang reason ba't ako natuto mag-talk sa Life in the Spirit Seminar? May notebook ako ganyang kakapal. Kunyari nag-talk si Brother Rene rito at ako isa nakaupo yan. Sinusulat ko lahat. Kasi overhead projector pa noon. Wala pang camera noon. Hindi ko na may inabot yung pumuputok na camera. Na 1800 yun. To learn the Word of God, it takes time. Minsan yung pagkakaunawa mo sa salita na yan, level mo lang for 1 year to 5 years. After 5 years, 6 years to 10, iba na naman na explanation nung nabasa mong salita na yan. Amen ba? Lumalalim siya. Hindi agad tinuturo, hindi natin kaya matutunan agad. Amen ba? To learn what is expected of us, hindi lang yon. Hindi mo lang siya nabasa, kailangan applicable sa buhay mo. Amen. Sa totoo lang, pagtsatsaga talaga. Sa totoo lang kami mag-asawa, kinasal. Kinasal kami yata ng Sabado ng hapon. Monday, may meeting na kami. Wala kaming honeymoon stage. May tumawag na, Brother Lawrence, may meeting. Ma, may meeting daw. Attend tayo. Attend talaga tayo. Amen ba? Talagang gano'n, kanya-kanya lang tayo. Ako dito, mayroon din ako nakita na dating tiga Malabon, ngayon tiga Cebu na. Napaka-overseas. Ano ba mga pasalubong sa Cebu? Hindi kasi ako nakakatikim. Sabi rito, to learn the ways of men and the ways of God, you can differentiate the difference between yung tao, kaisipang tao at kaisipang Diyos. Kaya dadanas kayo ng mga kaibigan nyo, lalo yung mga tatagal na ng 10 years dito, ano ba napapala mo dyan sa friends? Hindi mo lang masabi. Demonyo ka kasi kaya hindi mo maintindihan. Hindi tayo talaga maintindihan, otherwise you experience the love of God. Yun lang yun. Ang hirap magpaliwanag, kaya minsan, sasabihin mo na lang, attend ka. Kasi magpapaliwanag ako sa iyo, 8 topic yun, LSS. Nahihirapan ako. You just attend and listen. Amen ba? Kahit nga LSS sa totoo lang, kada attend mo ng LSS, iba ang nararanasan mo. Kaya attend lang kayo. It took me 15 years bago mag-talk. Attend ako ng attend. Siguro 2,000 LSS ang na-attendan ko kasi music ministry ako. Nung araw kasi almost everyday ang LSS. Kasi series sa mga opisina. Kaya ako gitarista, kinig ako ng kinig. Amen ba doon? So sabi rito sa Hebrew, no? Unauthored ang Hebrew, Hindi sinulat ni Paul yan. Unauthored yan. Wala kasi nagpakilalang author. Konting trivia tayo sa Bible. Walang nagsabi, Paul, the apostle. Walang ganon. Basta nagsimula siya agad. So, kaya Hebrew siya. Walang according. Diba? Minsan, official according to. Mga ganon-ganon, wala. Anyway,
Dapat daw mga teachers na tayo, dapat may magtuturo na naman sa atin. Pero huwag kayong mag-alala. Sa buhay ko, ganun din. Minsan may nagsasabi, Brother Lawrence, do you still remember yung tinuro sa atin? Doon pa lang nagliliwanag. Kapag meron tayong kaibigan na spiritual din, na nagsasabing, hindi ba tinuro sa atin to? Biglang lumilinaw. Amen? Oo nga no. Kasi minsan napagtatakpan tayo ng maraming karanasan. Anyway, lipat na tayo. Sabi rito, never give up or lose faith in something that you know God has placed in your life. Amen? Tinawag ka dito ka lumago. Grow where you were planted by God. Minsan masakit. Kasi may pruning may pinuputol Yung mga pinutol, may mga pinutulan dito, kaya tingin ko, peke na mga kamay nyo At mga paa nyo pinutol na ng Panginoon Ginawa niya ng kamay yung kamay mo. Amen? Siguro yung utak niya, hindi nyo na utak niya, baka kalahati niya, utak ng Panginoon Binago. Amen? Nilagay niya ng mga different values and virtues So, wag daw tayo never give up kasi wala namang permanent problem. Meron ba? Wala. Kung meron man permanent problem, someday, tanggap mo na. Uy, balita ko, demonyo na pangasawa mo. Oo, nalaman ko. Tumubo agad kasi yung sungay niya. At may buntot pa. Ano nangyari sa'yo? Sinuko ko na siya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, maluwag ba ba impyerno? Dalhin mo na to. Sabi rito, be patient. Wow, tingnan niyo. Patient and perseverance, almost synonymous. No? And remember, there is a time for everything. Yun, yung sinasabi ko. Walang permanent. There is a time for everything. Alam mo siya, totoo lang. Na-stroke na ako, muntik akong mamatay, di ba? Tatapatin ko kayo. Hindi nyo maaalala asawa nyo at mga anak nyo. Yung bigla, kunyari, nandun ka na. Biglang ikot yung ano mo, biglang baksak yung mga kamay mo. Yung paa mo parang gulay. Ang una may isip, Panginoon. Tapos sa Cebu yun Kaya ayoko na punta Cebu. Sa harapan ko na. Sabi ni Lord, hindi ka papasok sa kaharian ko. Wow. Ibig sabihin, huwag tayong overconfident kay Lord. Habang may trabaho kay Lord, trabahuin mo. Amen ba? Palakpakan ng Diyos. Ano daw yung it takes time to develop? To develop a Christ-like character. We need perseverance. Kasi si Lord, nag-persevere siya Bagamat Diyos siya, hindi siya, ganon, ginaganyan niyo ako, kidlatan ko kayo lahat. Amen? Wala siyang ganon So, Christ-like character, magpapatawad ka, ang hirap. Katotoo lang ang hirap. Nasasaktan pa rin tayo. Ang maganda sa atin, natatanggap na natin. Kaya yung sakit na yon, a matter of 1 month maybe, hindi katulad nung araw wala tayo sa Panginoon, 25 years na nandun pa. At iba ngayon hindi ka na mapalagay. Amen? At nagsasabi ka, sige na nga Lord, magpapatawad na ako, basta wag muna siya magpakita. Hindi, okay yun. Hindi nyo ba alam ang solusyon sa isang problema is temporary separation? Kasi may emotion tayo. Amen? Baka hindi mo makontrol Makapagsalita ka ng di maganda. Salita na lang. Huwag na yung manakit. So, ang Panginoon matalino talaga at magaling. Alam niya ang emotion natin. Kaya tumatagal. Sige, sinasadya naman ng Panginoon, talagang di mo nakikita. Huwag lang biyanan, nakatira sa bahay. Amen ba doon? To develop our functions in the body of Christ. Yes. Kailangan lagi ka naglilingkod, nakakabisado mo. Mahirap kasi, tama, nag-uusap kami kanina ni Brother Rene. Mahirap maglagay dyan na isang leader na hindi niya kabisado kung anong gawain. Amen? Habang tumatagal, kahit nakapikit ka, alam mo, pagkakasunod-sunod, pagpasok mo pa lang dito, alam mo na kung ano problema rito. Sa tagal mo, hindi mo pala nakahanda yun. Kung bago ka, nagkakapatong-patong ang problema, hindi mo alam kung ano unahin mo. So, it takes time at perseverance. Amen? Kasi mayroong mga member, sa totoo lang, iba-ibang ugali. May mga member tayo na dipokpok.
Parang pako, hindi bumabaon. Minsan naman, nakita na yung pako, Sister Jenny, pupukpukin ko ba? Oo, pukpukin mo na. Dahil ikaw ang pupukpukin ko. Nagtatanong pa minsan, alam na. Amen? Ang iba talaga, ang mahirap maging leader, kaya pagdasal yung mga leader niya. Amen ba? Yung iba naman magtatrabaho lang kapag alam, pag mga nakakakita na, Brother Marlon, naka-on na ba yung camera? Ano yan, live? Oo. Itapat mo sa akin, nag-aayos ako na upuan eh. Hello? So, dinidevelop din pala yung ating mga kaalaman. Kaya, ang isang lingkod ng Lord, sorry this is really true. Dapat may average intelligence. Amen? Kasi naalala ko ng janitor ako eh. Sabi niya, parini nga, bibili mo ako ng tissue, tissue. Tapos sabi naman, boss ang nagutos, ikaw, bili mo kay Simada. Tapos, naunang dumating yung tissue. Lagay mo sa platito. Siyempre, janitor, susunod. Tapos dumating yung isa, lagay mo sa CR yan. Ayun, napunta yung Simada sa CR. Nakapatong yung tissue sa... Totoo nangyari to. Sabi ko, talaga naman. Minsan kailangan din ng average intelligence. Amen? Hello? Hindi kailangan talaga pag naglilingkod. Kailangan niya, wag kayo magagalit. Talagang kailangan yun. At may mga tao talaga na magagaling. Yung iba naman walang alam, through the years, natututo. Perseverance din ang tawag doon. Noon, di ka marunong mag-gitara, ano mo rito, natuto ka. Sa totoo lang, mas natuto ko sa community sa pagtugtog. Kasi may mga kasama ako marurunong. Humble ka lang. Pag mayabang ka, hindi ka tuturuan. Amen ba? Christ-like character, humbleness. Unless we persevere in our efforts, may tiyaga rin. Sa totoo lang, alam ko yung mga naglilingkod dito, dumanas kayo na nilalagnat na kayo, andito pa rin kayo. Amen? Alam mo naman itong yan natutuwa ako sa mga yung 65, 60 na yan. Sa mga senior. Ganyan ang ganyan talaga sa yan. Si Sir Jenny, namumula ka para may lagnat ka. Diba? Kung 20 yung senior dito, 20 biogesic ay bibigay sa'yo. Mau-overdose naman ako sa inyo because of their concern. Parang pamilya na kasi tayo. Amen ba? Katuwa. Kaya may effort. Dito nga pagdating ko, tataba ako rito lagi ako naghahapunan pag dito ako nag-talk. Di ba? Bakit? Ba't nangyayari yon? That is goodness. Meritorious yun eh. Di ba? Pakainin na nagugutom. Nasa Bible yun Kung medyo pabaunin mo pa, pa-take out mo pa. Yun yung modern approach. Di ba? So, natutuwa. Kung titignan nyo, minsan nakikita natin yung nangyayari. Minsan namimiss lang natin yung what is happening in the community. Alam niyo sa totoo lang, ako ito may isang community, hindi ko nasabihin, 400, sa parokya ito, 400 umaattend na nagpe-prayer meeting. At first, they are so eager to serve, kaya yung birthday nila, doon na sineselebrate. And the community is always ready for that, na meron silang maliit na cake, anniversary. And even sa totoo lang, inabot ko kasi 80s na paglilingkod, walang anniversary, walang family reunion, walang birthday ang nanay, katatay ko at mga kapatid ko. I tell you this, wala pa ako sa sakyan noon, magta-tricycle ako, pupunta ako 12:00, kinakato ko yung nanay ko, Nay, happy birthday. Ba't pumunta ka pa rito? Basta, happy birthday Uwi na ako, pinagtira mo ako. Wala na, ubus na. Tama, uwi na ako. Ganun talaga nangyayari sa amin. Wala talaga. And here comes the story. 400 yung tao. They started, yung tumagal na sila, 5 years, 10 years, meron ng mga, sorry hindi ako makaka-attend. Ilan silang leaders? Kakasorry-sorry nila lahat. Kasi ang birthday, pwede mo na i-celebrate next week. May prayer meeting ngayon dito ka. Iba sa inyo, nakakapag-desisyon na ba ngayon? Pag ganun, attend ka dito, pamalita mo agad.
I-text mo na bago ka dumating, baka maghanda sila para sa iyo, di ba? Nakakatuwa na sa community sineselebrate at sinacrifice mo yung magandang in time na yon na very memorable sa iyo, amen, na sa loob mo ng, alam mo, when they started to say na hindi ako makakating kasi anniversary ng kasal namin ngayon, so ay bukas, okay, sa prayer meeting na tapat, dun kami ngayon. Kakaganon nila, yung mga members, yung mga tupa nila, amen, pwede pala mag-absent. Alam mo yung 400, kung ilan na lang sila ngayon? 20. Kaya pag nakita kasi yung hindi magandang halimbawa natin, especially us, pag nalalaman nila, ano ba naman, si Sister Jenny, birthday niya ngayon, andito siya. Nakikita nila yan at nakikita lang, ang halaga pala ng community. Amen? Yung bang, ang number 1 na sa'yo, Panginoon. Totoo yan, yan ang karanasan namin. Wala talagang nag-ME nga kami nung last October 15, birthday ni Donna eh. Nung sinet nila yung time na, Brother Lore, October 14, 15 tayo, go. Alam ko, birthday na asawa ko. Binulungan ko na lang, bili kayo ng cake, birthday niyan. Kung hindi ako, pabibili niyan, mahal yun. Kayo na lang. Bumili naman sila, nag-happy birthday kami. Amen? Unless we persevere. Do you want these people to be active? Be active yourself. Start from within. Amen? Para makita nila. Anyway, lipat na tayo. Yung iba, may partial submission. Suko mo na lahat. Huwag mo nang pagtagalin. Anyway, ang Panginoon mabuti. Hindi tayo binibigla. Amen? O, unti-unti. Basta unti. Akin ba yun? Akin nga. Misis ko to. Hindi. Sorry. Magpapa-counseling sa akin to. Sorry po, patayin ko na lang. Ayan. Ang tao ngayon, marami sugatan. Papa-counseling siya, medyo malayo. Anyway, pupuntahan ko yan. So, when we declare that talagang siyang Lord ng buhay natin, surrender everything. Alam mo, nakita ko buhay ko. Hindi ako nagmamalaki. Kundi, yung amount ng submission mo kay Lord, yun din ang amount, or more than that, ang paggamit sa'yo ng Panginoon. Amen? Naalala ko nung kami nasa music pa, meron kaming discipline . Bago bumasok dito, may prayer room kasi kami. Bawal magpunta dun sa center agad without praying. Monthly, nagkukumpisal kami. Pag may ganito, may talk, pag nasa likod na kami, Muslim music pumunta sa likod, may hawak kami rosary kahit 1 decade lang. 10 Hail Mary lang. Hindi kami nasisiro. That time, naninigarilyo pa ako. Bawal, pumupunta ako ng 3 kanto, doon ako nagyoyosi. Kasi pag nakita ka ng elder, gaganunin ka talaga. Kaya doon ako, para yung usok hindi makita. Dumating yung point na, yung mga nagtaka ako, nagyoyosi pa kasi ko. Halika na, doon na tayo. Pasimuno ako, leader. Yosi. Sige, brother. Hindi na. Ikaw na lang. Sabi ko, bakit? Kinumpisal na namin kay Lord yan. Kaya ako, partial submission pa. Alam mo, matigas ulo ko. Hindi ko mabitawan. Kasi second year high school pa lang, Yossi boy na ako . Alam niyo nangyari, bumili kong nag-talk ako, pauwi na ako. Ay, bigyan mo akong Yossi. Ay, walang bulsa. Nilagay ko sa Bible. Inipit ko. Kinabukasan may talk ako, God's love. Alam niyo, mahal kayo ni Lord. Pagbukas ko ng Bible, nahulog yung Yossi sa harapan ko. Tinapakan ko, siyempre. Pero hindi na ako makapag-talk. There are times, hihiyain ka ni Lord para sumuko ka kasi matigas ang ulo mo. Ako pala yun. Amen? Talagang to the point. Talagang mangyayari. Hihiyain ka. Okay, ilalagay ka sa isang sitwasyon na hindi ka na makahindi. Ayan na si Uncle, patawarin mo na.
Di ba? Mga ganon, hindi ka na makaiwas. No? Iniwasan mo ng 20 taon. Amen? Partial submission, darating ang panahon, aayaw mo. At magtataka ka sa submission, pag yun na ang topic, parang ikaw ang pinatatamaan. Kaya pag tinititigan ka ng speaker, parang, baka itong nasa likod ko. Hello? Sige, mabuti naman ng Diyos eh. Hindi tayo pinipilit, amen? Pero unti-unti, pinalilinaw ni Lord yung bagay na hindi mo masubmit. Binibigyan ka niya ng maraming mga pagkakataon. Ganyan ang Diyos. Napakabuti niya. Amen? Sa totoo lang, minsan, kami mga speaker, nagtotalk kami. Dumadating yung... Meron nangyari sa akin, parang yung topic hindi ko kayang i-talk kasi hindi ko ginagawa. Totoo. Nung nag-talk na ako, may lumapit pa sa akin. Alam, brother, blessed na blessed ako sa talk mo. Sabi ko talaga, tas ang lungkot ko. I-pray over mo pa ako. Ngek. Pray over ko siya. Yan ang kabutihan ng Diyos. Kapag tinawag ka niya, kahit hindi ka karapat, dapat that moment, ginagamit ka pa rin niya. Remember, Satan, nung siya'y bumaksak, hindi naman tinanggal sa kanya ang mga regalo ng Diyos sa kanya. Kaya makapangyarihan pa rin siya. Amen? Kaya mas makapangyarihan tayo. Now, I think you need to personally try to evaluate yourself. No? Tayo lahat. Ano yung mga lalo mabigat? Kung medyo mabigat. Isuko natin sa Panginoon yan. Amen? May isang lumapit sa akin, Brother Lawrence. Pray over mo ako kasi maglilingkod ako kay Lord. Sabi ko, sige. Mag-pray over ko sa kanya. Sabi ko, Brad, bakit in-offer mo ang sarili mo kay Satanas? Ano yun, bro? Sabi niya, may kandila ka eh. Tsaka may mga dasal ka. Nakita ko sa table, may dasal, may kandila. In-offer mo yung sarili mo kay Satanas. Sino nagturo sa'yo? Ay, lolo ko. Sabi ko, kaya hirap ka eh. Amen. Sometimes, ganon. Sinubmit mo kasi, lalo yung mga nag-practice ng occult dito. Sinubmit mo yung, ewan ko, kung gaano kalaking bahagi ng buhay mo kay Satanas. Sa occult, nagsindi siya ng kandila, may binasa daw na Latin. Hindi naman Latin yun eh. Humalisum impactum. Parang Tagalog eh. Bianum. Parang katunog ng biyanan eh. Humalisum impactum bianum. Hindi totoo yun. Amen? Niloloko-loko lang tayo. Tuloy, partial lang submission niya in everything sa buhay niya. Kasi mayroong ibang bagay na nakapaloob sa kanya. Amen? Na si Satanas, gumalaw na. Meron ako isang counseling, pag-pray over ko sa kanya, sister, sabi ko, sinisi mo ba ang Diyos? Yan yung mga dumanas ng problema rito. Oo, sinabi ko sa kanya. Una, gumaganon siya. Sabi ko, Holy Spirit, give her wisdom and the memory, Lord God. Iyan mo ulit. Mag-function yung memory niya. Kung kailan niya sinisi ang Diyos, bigla siya nagsalita. Oo, nung college ako, bumaksak kasi ako sa ganito, hindi ko matanggap. Matalino kasi. Yung isang subject na akala niya kayang-kaya niya, pinabayaan. Bumaksak na rin siya. Akala niya kaya niya eh. Tapos sinisi niya yung Diyos. Bakit ganon? Pinahiya mo ako. Then nakalimutan niya na through the years. Kasi nung nakausap mo siya, ilan na yung anak niya eh. Sabi niya, nung pinipray over ko, sabi ko, sister, bawiin mo. Alam mo, pagbawi niya, tumigil siya, tagal, nakaganon. Tapos gumaganon siya. Meron daw siya nadidinig na magulo. Sabi ko sa pangalan ni Jesus, be calm, be at peace with the Lord. Ang Panginoon laging panalo, hindi siya natatalo. Amen? Tapos pag ganun ko, binabawi ko, yung salita ko, na ganito, ganito. Kaya pala siya, hindi siya masyadong aktibo. Nandun lang siya, kunyari, ang activity is around 5 hours. Ang ibibigay niya lang 2 hours, uwi na siya. Lagi siyang ganon. Throughout, nung naglingbuhat, nung naglingkod siya. Lagi siyang may katwiran na, may lakad kami.
May pupuntahan kami. Kunyari, may kailangan, bawat isa, mga workers, magbibigay ng tigpa 500 kasi may gastos. Ang ibibigay niya, 200. May kaya siya sa buhay. You see? Kaya partial submission, there is something in you na meron pang mabigat sa'yo na kailangan mo, somebody will try to mentor you or maybe to pray over you para makawala kayo. Huwag kayo matakot. At first, nakakatakot yan. Normal yon. Strategy naman sa Satan yan. Do you understand? Anyway, pag bago pa kayo, talagang minsan tumatagal yung submission natin. Pero para sa mga worker, huwag nyo nang pagtagalin. Kasi kawawa community. Ang magdudu sa community kasi leader ka na eh. Amen ba doon? So, lack of commitment and inconsistency. Commitment is a decision I made to do something and to finish that something until the end. Amen? Inconsistency, dapat consistent tayo kasi pag nakita tayo, amen? Pag napansin tayo, whether we like it or not, we are being observed by other people. Lalo yung mga humahanga sa atin. Ang hirap talaga. Lalo naging preacher na ako, wala na akong magawa. Lagi ako nakangiti. Good morning, brother. Good morning. Kahit parang nakasimangot ka kasi hindi naman sa lahat ng panahon okay tayo. Amen? That's why we need the community. Sa community tayo nare-revive eh. Pagdating mo rito, mas malaki problema nun, pero mas malaki ngiti niya sa akin. Amen? Okay, na malungkot siya, pero kaya niya pa rin umiti. Ay, ako, pag ganyan problema ko, hindi ako magkakangiti. So, God is committed in loving us. Amen ba? Hindi siya naman nanunumbat ang Panginoon. Every day, bine-bless niya tayo. So, spiritual growth is automatic, not something we just desire. Ay, gusto ko lang lumago. Hindi, dadalas ka ng pagsubok. Amen? And you have to be committed. Yung sikineto ko sa inyo, gitarista ako, wala akong magagawa. Wag umaten si Waldy, maglaba. Brother Alan, mamalansya. Sino beatbox na to? Si brother. Yung nakapula. Sino to? Tata. Bata pa yan, pero tata na. Sabihin mo yung mga yan, umalis. Si Brother Lito, yung favorite place na yan, mamimiss ko siya pag wala siya dyan. I mean, yung mga nag-ano ng technical people natin, wala sila. Amen ba? Si Marlon, may sakit ito. Pero gumaling na. Alam niyo ba kung ano sakit niya? Barado. Pero tinanggal na. No? Wala eh. Ganyan ang buhay natin. Kaya yung medyo mataba pa rito, tumigil na kayo sa kakakain ng adobo. Parang adobo pagkain namin mamaya. Hello? Hindi. Sorry Yung mga iba kasi acquired eh. Amen? Bawasan nyo na yung mga sugar nyo. Kasi bakit? Kasi gusto nyo maglingkod. Bawal ang hindi physically fit to serve. Amen? Baka 3 hakbang ka pa lang, hinihingal-hingal ka na. Saan ang venue ng CLSE? 5th floor. May elevator? Wala. Di ba? 1 oras, 1 hakbang. So, we need to be committed. Alam nyo, yung lalo mga may asawa dito, yan, wala yung mga asawa nyo. Buhay pa. I mean, mga kasama sa bahay, they need also to understand what we are doing. Amen? Natutuwa naman sila eh. Asan yan si Marlon? Nasa Friends. Ako nun, si papa mo, nasa school po. Another day. Si papa mo nasaan? Naglilingkod po. 2 lang lugar. Amen? Hindi yun. Saan papa mo? Hindi ko alam eh. Sumundo, hindi namin kilala eh. May dalahong alak. Patay tayo dyan. Lipat na tayo. Lack of excitement to the things of God. Dumadating ang panahon, parang wala na kayong gana. Sino mga bago? Wala pang 5 years maglingkod. Uy, taas kamay. Lahat kayo 10 years? 2 years below. Mga bago pa lang.
God bless you. Kasi mga 7 years, 5 years, tatama rin kayo sa pag-attend. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, after 12 years of service, yung ika-13 ko, tamad na ako umattend ng prayer meeting. At pag tinatamad ka na bahagi ito ng buhay. Para mag-asawa na, disillusion, teacher, ganun, 2 years. Tayo mga teachers, 2 years. Madidisillusion ka, parang ayaw mo na magturo. Hindi pa rin? Salamat sa iyo. May disillusionment yan, darating yun. Kasi napapagod. Alam niyo, ako 12 years, ayoko na umaten. Bisan, dati, kung LSS 8 o'clock, 6 o'clock, nandun ako. Dumadating ako 10. Late na ako. Andun naman si May katwiran na ako. Nandun naman siya Okay, tatawagan ko, mauna ka na, malilate ako. Bakit? Naantok ako Yan. Doon pala hanggang sa bandang uli, parang wala na. Amen? At ang hirap bumalik. Nung babalik na ako, Diyos ko, parang si Satanas na andyan. Ang daming balakid. Parang nagsimula ka uli. Amen ba? Pag ganon, the more na tamarin kayo, the more kayong umattend. Talagang labanan nyo. O kaya meron kayong kausapin, pagdasal mo ko, tinatamad na ako. O kaya kung meron isang recollection o retreat, umattend kayo. Amen? Pag nawala kayo rito, mahirapan kayo. Tapatin ko kayo kasi naranasan ko. Umiiyak ako nung babalik na ako. Kasi ang pakiramdam ko, pagtatawanan ako. Kasi minsan jojoke tayo Nagjojoke. Marlon, buhay ka pa? 2 taong kang nawala. Nahanap. Maganda naman yung salita. Namimiss ka namin. Pero yung tanong na buhay ka pa? O absent ka pa ba? Yung mga sunod-sunod na, hindi mo na alam kung iba naman tatapiking ka lang. Iba-iba reaction Amen ba? Nawawala talaga yon. Kasi tao tayo. Ngayon, kung nasa langit na tayo, hindi na mawawala yun. Diba? Nandun ka, ang saya-saya mo, Si Lord, galing ni Lord. Lord, thank you, niligtas mo ako. Kakaganan mo, nakita mo yung biyanan mo. Langit na to, parang nawalan ako ng gana Hindi na, wala na yon. Kasi ang mahalaga, nakikita mo na Panginoon. Amen? In person, wala ka nang pakialam sa iba. Ang alam mo lang, lahat kayo naligtas, ang ating focus sa Panginoon. Wala talaga yan. Excitement, tinatamad mag-rosaryo, tinatamad mag-Bible study, or magbasa ng sariling. Amen ba? Nangyayari yan. But wag magre-resign sa community. At the time you disconnect yourself, mas mahirap kang ma-revive. Ngayon, yung mag-a-abroad, yung magtatrabaho somewhere else, well, ang role natin as Christians, as friends, is to equip everybody so that kung tatawagin kayo magtrabaho sa ibang lugar, mamumuhay na sa Amerika, sa New Zealand, at least dala-dala mo na yon. Na once upon a time, nakilala mo ang Panginoon dito sa Friends of Divine Mercy. Pagdating mo sa lugar doon, may isip mo na, saan kaya ako pwede maglingkod dito? You see? Bunga ka ng community ito. Okay, pagpunta mo doon, may isang parokya, ay magle-lector commentator ako dito. Amen ba? You see, yan. Dumadating yan. Anyway, kasama yan. Ang mahalaga, kahit wala kang nararamdaman, nagpe-prayer meeting, uma-attend ka pa rin dito. Amen? Tapos, ayan, sabi nga rito, set ablaze. Pag-alabin umuli ang Holy Spirit sa buhay natin. Iba naman, takot lumago. Pag wala, takot ka na, wala ng perseverance. Talagang uncomfortable po ang paglago. Because we were just we were described by the Lord na para tayong vine, isang, ano ba tawag doon? Sabi natin ubasan, ubas. Na kailangan para lumago ka, pinuputulan ka, masarap. Sa totoo lang, tanggalin yung kaibigan mo, yung mga friends mo na hindi umaaten. Talagang darating yung point na, no. Kunyari, school reunion na wala nang pag-uusapan, minsan, kung ano-ano lang. Masaya, good, pero
Iba sa inyo nakarating na ng reunion, di ba, na makla? Can you differentiate yung saya between prayer meeting and that reunion? Parang malungkot ka pa nga, di ba? Minsan naghahanap ka pa uy, naglilingkod ka rin. Kayo na lang ang magkausap. Amen? Nung ako din, kinuhang ninong, ang congressman, governor, yung mga nakasabay ko. Talagang wala akong kibo. Tapos, nung nagtayuan na silang lahat kasi may activity, naiwan yung isa. Sabi ko, brother, binrad ko yan. Sabi niya, sabi niya, panadero lang kasi ako. Hindi yan ang tinatanong ko. Ako nga, walang trabaho. Kaya lang, puro mga matataas sa tao to, no? Sabi ko, ano ka, tigadong ka sa ano? Ano ko, nasa simbahan ako, naglilingkod. Di nag-uusap ko na kami. Naghahanap ka ng somebody that you can connect yourself. Amen ba? At nakakatuwa na matutuwa ka, na lumalago ka. Kasi masakit yun para bang, katulad ko, wala na ba akong pangarap sa buhay, tapos ang tataas, mayayaman tong nasa harapan mo. Amen? Pero pag lumalago ka na pala, when you have Jesus in your life, you have everything in your life. Amen? Hindi ka na natatakot na, ano sabihin niyo sa akin? Basta, ang mahalaga, yung sinasabi ng Diyos, kung tanggap niya ako o hindi. Maybe I was not accepted by these people around me, okay lang. Wala ka na magagawa, lingkod ka Amen ba? Kaya karaniwang mga lingkod, tahimik. Ako noon, lagi lumalayo, baka matanong ako Alam mo naman sa socialization, may tanong Saan ka connected? Hindi mo lang masabi, connected po ako sa branch ni Lord. Amen? Sila ko, anong branch? Sabi rito, one has to leave one's comfort zone. Amen ba? I-leave nyo na yan. Medyo meron kayong dapat bitawan. Let go of some old patterns of doing things. Dati, boom! Salita agad. This time, teka sandali, pag-pray natin. Amen? Amen? Iba ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, oy, congratulations naman. Ibang-iba ka na. Di ba? Hindi naman natin gusto to yung magpapatawad. Ikaw na nga biktima. Hindi ka binabayaran. Amen? O kaya ikaw ang chinichismis na ikaw yung may kasalanan. Tapos ang gagawin mo, mananahimik ka na lang. Because silence is the language of God. Amen ba doon? Tapos sabi rito, some of us are afraid of responsibilities kaya hindi nag-grow. Tamad. Sister, ikaw ang first reading. Ayaw. Nung pumayag kasi hindi maturuan, first reading ka. Oo na, sige na, napilitan na nga. Nung nandito na siya, ang binasa niya, second reading. Matigas ulo, sumusunod pero padabog. Amen ba? Sino yung natututo? Yung willing na maglingkod. Tsaka yung iba sa inyo rito, takot, tumigil nga kayo. Galing ba sa Diyos yun? Hindi, kayo na lang. Ay, hindi, totoo yan. Ako natutuwa ko sa community. Oy, kakain na, Brother Lawrence. Mauna na kayo. Pagdating ko doon, sandok na lang nandun. Hinugasan na pala. So ngayon, malunong na ako. Uuna na ako. Ako mag-opening pray. Close your eyes. Sumasandok na ako. Hello? Hindi ko naman ginagawa yan. Kaya hindi ka lalago kasi minsan tinitignan mo lang kakayahan mo. Persevere ka kasi sabi ni Lord, take courage. I am with you. Amen. Talagang ganon. Wala tayong magagawa. Yun ang buhay natin. Huwag kayong matakot lumago. Kapag yung misis ko, ay nako, nasa Facebook, baka nakikinig yan Ay, takot yun kasi non-reader siya. Nung grade 1 yata siya. Dala-dala niya. Kaya, itong Sister Techi Rodriguez, hi Sister Techi, baka nanonood ka. Inapoint siya. Basahin mo yung gospel ngayon. At yun ang topic ko. Binasa niya. Wala kami naintindihan. Nang panahon na yun, si Jesus,
Kabadong-kabado pala siya. Pero at that time, alam mo nangyari sa kanya because of that experience na talaga napili. Nag-lector commentator sa parokya. O lagi kasi nagbabasa ngayon. Amen? Nandun siya lagi. At saka maganda na siya magbigkas. Ganon din gawin nyo. Huwag kayong mahiya dito. Dito may mga magagaling dito eh. Sa mukha pa lang, alam ko na eh. Oh. Magaling kumain. Di ba? Huwag kayong matakot kasi ako, may karanasan ako one time, di pa ako preacher. Nagsisharing kami ng biyanan ko. May dumating na bisita kami, may captain ng pulis eh, alam mo na. Panahon pa yata ni Marcos to. Nung pagdating niya, umupo sa harapan namin, ang Panginoon ang pinag-uusapan namin. Diniretso ko talaga. Diniretso ko na, alam niyo, ay tama po ang Panginoon, ganito. Yung ano naman, okay naman siya. Pero yung mga bodyguard niya, sino ba yan? Yabang yan. Tinuloy ko lang. Ano ko, sabihin mo mayabang. Hindi naman mali na ipakilala ko Panginoon sa inyo. Amen? Talaga hindi matatanggap. Amen ba doon? Ituloy mo lang kahit napapahiya ka. O, di ngayon, speaker ako. Kung mayain ka, mahirap. Amen ba? Kapalan mo mukha mo. In a sense, tama yun. Kasi pag hindi ka makapal ang mukha, yung lahat ng sasabi. Tingnan nyo, in a negative sense, ang makapal ang mukha, walang pakialam sasabihin ng iba. Amen? Kaya gayahin natin sila. Kasi talagang ida-down ka. Amen ba yan? Epal ka, kaya nandiyan ka. Who cares? Amen? Lipat na tayo, mahaba ito. Kasalanan, hindi ka na siguro ipapaliwanag to. Isa sa kasi hindi ka magpipersevere pag makasalanan ka. Amen? Hindi ka magtsatsaga. Ano ako, bali? Ganong words, di ba? Amen? Ba't ka pagtsatsagaan yan? Di ba nakwento ko na sa inyo, nag-meeting kami, ano assignment mo? Tiga ito po, ikaw dito ka. Sige, technical people, diyan kayo. Isa na lang, walang na-assign sa CR. Nakalimutan. May dumating. Totoo to. Experience namin to, totoo. Lawyer. Sana ko, kahit saan nyo kailangan gagawin ko. Brother, yung CR na lang walang assignment. Busy ako eh. Totoo, hindi niya kinuha. Pwede naman namin siyang, sige, doon ako, hindi, wag na po. Kami na lang dyan. Amen? Pwede naman yun. Kaya lang na-test. Pride ang kalaban ng perseverance. Yun ang matinding kasalanan. Kasi hindi ka magtsatsaga talaga. I remember one time may preacher akong kilala. Nakalimutan siyang bigyan ng love offering. Yung pala, ipambibili niya ng gatas. Ilan yung, 4. Kalahati yung yung 4 na talk siya sa LSS. Nakalimutan talaga siya. Nung nakalimutan siya, umupo siya doon sa, tawag dito, sa bangketa. Humagulgol siya ng humagulgol. And then afterwards, hindi na siya naglingkod. Totoo to. This is a true story. Hindi na kami nagkita until now. Hindi ganun. Kasi minsan, hanggat meron mga it's I who builds the community, wala mangyayari. Kaya yung kanta nating it's I, may kasunod yun. Hindi naman tinapos agad sa it's I, di ba? It's us, it's we, it's Christ. Di ba? May combination pa nga tayong nagkakabol-bol tayong. Ibig sabihin, you cannot sing that song by, we start with it's I because it is a decision. It's we, another kind of relationship. It's we, or it's us, amen. But later on, we fall short because it is us, kulang. Kaya dudugtungan na naman natin kanta, it's Christ. Pansinin yung kantang yung pataas ng pataas ang level. Natatapos siya kay Kristo. Amen ba? Sin talaga bigat. And ang Panginoon napakabuti pa rin. Inuunti-unti niya tayo. Because the more you serve the Lord, the more you will discover kung ano yung weakness mo. Amen? And what kind of, what they call this, humility. What amount of humility ang kailangan mo in order to conquer sins. Ang hirap aminin kasi ang isang kasalanan. Amen ba? At ang hirap niyang bitawan. Kapag mapagpakumbaba ka, makikita mo yung kasalanan na yan.
Lagi yan papasok sa'yo at papasok. Amen ba? Alam niyo na yan kasi yung sa inyo, mga naglilingkod na wrong relationships. Alam mo naman ganyan yan, kasama mong pa rin. Ay, nakakainis yung mga taong pagkausap mo puro negative. Ang sakit sa ulo. Uy, brother, di mo kaya yan. Brother, paano yan? Pag tumanda ka, paano na? Kung matanda na, di bahala na, Panginoon. Wala namang pinabayaan ng Panginoon na naglingkod sa Kanya. Meron ba? Mahirap, yes. Kasi baka pari. Ba't maaga na mamatay ang mga pari? You know why? Kasi wala minsan silang exercise. Pagkain nila, kung ano lang nandun, papatayin ka ng mga parishioner mo, puro adobo binibigay sa'yo. Totoo, kaya tumataba sila, tapos soft drinks, etc. Maaga na mamatay, nagkakasakit agad. And yet, nakita ko sila, hindi sila nag-iisip na, wala naman akong pamilya. Ang mahalaga, kasama niya ang family of God. Amen ba? Tanggalin niyo na yung mga kaibigan yung ano. Huwag namang sabihin, from this day forward, di na kita friendship. Huwag naman ganun. Very offensive ka naman. Basta, sorry kasi busy ako kay Lord. Hayaan mong maramdaman niya na busy ka kay Lord. So that person will understand na ikaw ay maka-Diyos. And someday, lalapitan ka niyan. Amen? Lalapit at lalapit yan. Lalo pag hindi na makalakad yan. Anong nangyari sa'yo? Na-stroke ako. Pray over mo ngayon. Lord, wag mo nang pahabain ang buhay nito, kawawa. Ganyan ng ganyan eh. Wag mo nang pagtagalin, Lord. Parusa yan. Amen ba? And I tell you this, someday pag edad nyo, na-reach nyo yung ganitong edad, minsan may makakausap mo yung tao, alam, Brother Lawrence, masaya ka na. Tapos sila makikita mo lulungkot. Yung kaibigan ko nasa Amerika, sabi niya, sabi ko, punta ako Amerika, titisin mo naman ako, US Army. Wag na. Pag nandun ka, magbabago ka. Masaya ka na eh. Yung word masaya ka na. Di ba? Yung kwento ng, parang kay Bill Gates kwento yun, yung nakita niya yung Pilipinong magsasaka, nasa duyan. Alam niyo yung kwentong yan? Duyan, nagduduyan. Sabi niya, ba't in Tagalog, ba't nagduduyan ka? Dapat nagtatrabaho ka. Pag nagtrabaho ka, makakapali ka ng malaking bahay. Pag may malaking bahay ka, anak mo doon nakatira, magandang buhay mo. Tapos may ipon ka pa. Saka ka magduyan. Sabi niya, bandang uli magduduyan ka rin. Ayan, nagduduyan na ako. Ang ibig sabihin, pag nagduduyan ka, parang resting ka. Amen? Parang kontento ka sa buhay. Parang kahit mamatay ka ready, saan mo nakukuha yung contentment? Saan mo natatagpuan ng kapayapaan? Di ba sa Panginoon? Ikaw, trabaho ka ng trabaho, Bill Gates. Ay, sorry. Hindi ikaw yon. Tiga ibang lugar yon. Laki na billionaire. Hindi ka pa rin tumitigil. Di ba? Amen ba doon? Wrong relationship. Ay, kakainin kayo kapag medyo materyoso yung tao. Tapos kaibigan mo, taglilingkod ka rito. Mawawala ka sa community. Amen? Hindi ka tulad dito. Paano ka nakarating dito? Hindi ko alam, may 20 pesos ako sa Bible. Naitabi ko, nangyayari sa akin yan. Wala akong pera, may 20 pala ako nandun. Pagkuha ko ng pera, yung tao nakaganon. Nasisilaw sa liwanag. Sa tagal niya nandun, na-plancha na siya. Tapos pag tinawag ka ni Lord, you need to separate. Di ba? Ayun yun. Sabi rin, actually topic ko ito eh. Nasiningit ko lang to. Ang tao, pag tinawag, parini nga! Anong gagawin mo? Iiwanan mo. Ay, sandali tawag ako ni Mama. Ano yon? Ano yon? Tinawag ka, may sasabihin sa'yo. Amen? Tinawag ka ng Panginoon, may sasabihin siya sa'yo. At meron kang hihiwalayan. Alam ba naman 30 yan, tawag ako ni Mama, kakain na. Sama kayo, halika.
Magagalit ang, di ba? Hello? Ang batang naglalaro, pag lumapit sa mga, alika nga rito pa rin eh. Kanina ka pa naglalaro dyan. Pag nakitang pawis ka, madumi mo ka mo, ano gagawin ng magulang? Lilinisan ka pa? Pupunasan ka. O, paghugas ka ng kamay. Kakain tayo. Yung paa mo, dumi-dumi. Alika nga rito, bata ka. Kahit galit yung nanay, siya pa rin naghuhugas ng paa. Amen? You are preparing a child kasi merong kakaining biyaya. That is also the working of the Lord. Pag tinawag ka niya, hindi niya lang sasabihin sa iyo ang gagawin mo, kundi at least in a way, maging presentable ka sa hapagkainan. Alam niyo ba hapagkainan? Kainin mo anak ang pawis ko. May kandila because ang table sa Israel ng kainan, kaya lagi sila may kandila, is sacred place. Kasi biyaya ng Diyos ang kinakain. Kaya naguhugas mo sila ng paa. Amen? Yun ang tradisyon nila, and then naghuhugas ng kamay before nakakain sila. Yun din ang ginagawa. Filipino culture, ganun din gagawin sa'yo, at gayon din ang ginagawa sa spiritual. Pag tinawag ka ni Lord, ang dumi-dumi ng mukha mo, pupunasan ka niya. Kasi ang tao laging tumitingin sa mukha. Di ba? O, yung ganda. Ano, maganda, pangit? Hello? Ang dungis-dungis mo, malinisan ka. Lilinisan ka ba ng buo? O hugasan mo yung kamay mo, yung paa mo, linisin mo yan. Hindi ka paliliguan. O pagkatapos kumain, pleasure. Di ba si LSE? Pleasure, saya. Paglabas mo rito, transformation, saka ka paliliguan ni Lord. Slowly, slowly, slowly. Hanggang maging handa ka sa paglilingkod mo. Amen. That is called the separation, to sever. Di ba? Talagang hiwalay na, tama na. Kaleo, ayoko na, wala na akong time. So the root word is kaleo, means to call aloud. Kung gusto niyo ng kopya nito, mingi kayo kay Sister Myla. If you want a copy, kasi mga talks nandyan. The Greek word for separate is aporao. Yun talaga nagpapahiwalay sa atin yung apo eh. Aporao. Anak, malalaki na kayo. Apo na pa, apostolate, di ba? Di ba? Which means to set apart by boundaries. Pag tinawag ka ni Lord, talagang hiwalay ka. Amen? Hindi ka na magyayabang. Baka paglabas niya rito, nakataas ang kamay niyo. Hallelujah. Yabang naman yan. To severe, putol. It has the dual meaning, separating from someone or something. Amen? Mayaman ka, separated ka doon sa control ng yaman mo. Amen? Kung mahirap ka, separate ka din sa control ng kahirapan. Yung self-esteem mo, huwag mong pababain. Mayaman ka, anak ka ng Diyos eh. Amen? Nawawala na yon. Kung mahirap ako. Amen? Katamaran. Kalaban talaga. Ewan ko ba, pag magbabasa ka ng Bible, binubuksan mo pa lang. Totoo, kahit sa akin nangyayari yan. Kaya lang, ituloy mo. Yun yung perseverance. Kahit konti, hindi naman nahanap ni Lord na basahin mo agad yung buong Bible. Konti, sige. Yung konting yun, maraming natuturo ang Panginoon. Amen? Alam niyo yung katamaran na yan. Basta, pag may CLSE, kahit parang ayaw mo maglingkod, no? Hindi naman ako worker. Umaten ka, dyan ka, oh. Ano ba maitutulong ko? Di tumulong ka. Amen? Hindi ka aaten dito dahil may dala kang baon, yung plastic. Sister, ayaw mo na. Akin na lang. You just work. Amen? Kung nasa music, lalo music, bawal ang katamaran. Talaga ensayo yan. Anyway, depending on your strength. Malapit na, isa na lang ako. Huwag masyado sa lakas nyo. Huwag mo sabihin matalino ako, magaling ako. Marami na papahiya dyan. Tapos pinag-aralan ko, ang mahalaga dito, humility, kahit sino ka. Yung may binigay sa inyo ni Lord, pag humble ka, magagamit yan sa paglilingkod. Amen? Mataas ang pinag-aralan mo, good. Tapos humble ka pa. Amen? Tapos lingkod ka pa. Gagamitin ka lagi ni Lord. Alam mo sa Amerika, yung mga nako-convert na mga psychologists, ang laking bagay yan sa community. Kasi ang dami ika-counseling eh. Amen ba? Kaya tuwan-tuwa sila kapag may mga psychologists o psychiatrists na nako-convert at nagiging member ng community. Nakikinabang ang buong community.
Amen? Yung magagaling sa business ad. Kasi sa kanila, hindi lamang puro spiritual. May mga topic sila about livelihood program. Amen? Na natututo sila to handle their finances. Meron din, no? Aside from that, may special time for that. Amen? Marami silang nagagawa. Yung mga nurse nila, meron ng dala yun na, ano yun dito, dandyan yan sa likod. Pag may CLSE, pag may nagsabi, tumataas yata dugo ko, tignan mo nga kung may dugo pa ako. Oh, may nurse diyan, tinitingnan, sister. 500 over 10,000 ka na. Buhay ka pa rin, baka kaluluwa ka na. Amen? Yung strength mo na yan, hindi masama yan. Ang problema, maling gamit. Amen? Lahat na ibinigay sa atin ng Panginoon, galing sa Kanya yan. Therefore, gamitin natin, in what way? With humility. Yun lang, and perseverance. Kasi minsan, yung matataas, ewan ko ba, ganyan tayo mga Pilipino, may hugot pa rin. Pag mataas ang pinag-aralan, ganyan tayo. Yabang. May hugot. Wag. Biyaya sa kanya yun eh. Yun siya eh. Amen ba? Sa totoo lang, kunyari may mga tao na bago inumin to, naglalagay pa ng tissue. Yun ang buhay niya eh. Mula pagkabata, di slowly. Amen? Meron kaming ganyan, mayaman talaga siya. Sabi sa akin, Lawrence, painom. May tissue kayo? Bimbo, meron. Wala kaming tissue dito. Tapos, bumili kami nung chicharon, yung kudradong ganon, yung bahaba. Kropik, ginawa ko, dinurog ko. Di ba dinudurog natin? Kasi iba, swapang talaga eh. Sabi niya, ba't mo dinurog? Di, pumitas ka na lang pa isa-isa. Hello? Hindi ka talaga maintindihan eh. Kami nga mag-asawa, Brother Lawrence, ano yung team song nyo? In His Time. Oh. Pinakakanta ko ba kayo? Hindi katulad nyo. Maybe this time. Alam nyo yung kanta. Hello? Walang problema sa lakas kasi ang lakas na yan galing din sa Diyos. Pero dapat converted tayo that yung buong strength na yan, dedicated yan for the glory of God. Di ba? Ang ganda-ganda ng ganon. Anyway, lipat na panguli na to, distraction. Whether you like it or not, maraming distraction. Amen? Radyo, gera, sa daan. Amen? May sinaksak doon, may nasagasaan, may tumumba na naman, etc. We just continue. At iba na tayo ngayon. Pag may distraction, Lord, tulungan mo ako. Amen? May gano'n na tayo. Congratulations talaga. Kasi dati, tayo lumalaban? Kaya what is happening to us? Stress. Depression. Tayo, kahit anong bigat ng problema, may tinatawag tayo. Alam niyo ba sa Amerika, bakit ang mga Katoliko nakakaalpas sila sa depression and stress? You know why? Hello? Because of the sacrament of confession. Na ikukumpisal gumagaan. Hindi katulad na, may problema ka? Kaya ko to. Ang Katoliko iba. Pag nabibigyan ng Father, anong magandang gawin? Diba? Kinuwento ko na yun, diba? Father, anong magandang gawin? Kasi nakapatay na naman ako ng pari. Hindi niya aaminin yun. Hindi. Manap ka ng pare, janitor lang ako dito. Hello? Maraming distraction whether you like it or not. And what is perseverance? You need to sit down even 10 seconds or 1 minute. Lord, naguguluhan ako. You need to persevere. Hindi na-distract ka, ayoko na. Amen? You need to persevere. Teka sandali, Lord. In-assign ako, Lord, help me. Ewan ko ba kung bakit, kung kailan ka in-assign, dun may nangyayari. Nung wala kang ginagawa, wala talaga. Kaya minsan, eto payo ko sa inyo mga leader, huwag na kayong mag-assign ng ahead of time. Papuntahin mo na lang. O, ikaw ngayon dito, O, ngayon, di walang pagsubok. Joke lang yun. Of course, you need to assign so that that person will prepare himself or herself spiritually. Amen ba doon? Joke lang yung kanina. Tapos na po ako. Are you blessed? Tsaga lang tayo.
Last word. Wag po kayong huminto. Nung huminto ako ng 2 taon, nahirapan akong bumalik. But, hindi talaga natatalo si Lord. Pag tinawag ka niya, hinahayaan ka lang diyan. Pero nakabantay lagi siya. At kapag tinawag ka niya ng pabalik, you are again another person. Nawala na, may naputol na naman set na bago sa'yo. Amen ba? Ganyan kanya kamahal. Let us bow our heads and let us pray. Jesus, madalas patigas ang ulo namin. Pero kakaiba ka talaga. Stubborn love. Sobrang pagmamahal mo sa amin. Namamangha kami dyan, Lord. Sa sobrang pagtsatsaga mo sa amin, natuto kaming magtsaga also. Pero yun yung sinasabi mo eh. Sino lang ang maliligtas? Those who will persevere will be saved. Lord, sa perseverance na to, isa lang naman ang kahulugan na to sa nakikita ko, Lord eh. May problema, kaya nagtsatsaga. Sa aming pagtsatsaga, Lord, ikaw din naman ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin. Lord, yung mga dumadanas ng problema rito ngayon, thank you, Lord. Kasi mas nakikita namin ang kapangyarihan mo in the midst of crisis, O Lord. Mas nakikita ka namin. Mas nararamdaman ka namin. Thank you, Lord, sa ganyang uri ng sensitivity of your presence in our lives. Salamat doon. Dati hindi namin alam yan. Sinisisi ka pa nga namin. Pero ngayon, Lord, kahit anong problema dumating sa aming mabigat, nakakapit kami sa iyo. Hindi lang kami nakakapit sa iyo, kinakarga mo pa kami, Panginoon. Ang buti-buti mo talaga, Panginoon. And I want you to bless these people around here. May problema physically, emotionally, psychologically, or baka may problema sa pamilya. Bless these people, my God. Thank you for not forgetting us, O Lord God, in spite of our nothingness. In Jesus' mighty name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, blessed the fruit of thy womb, Jesus. Glory be all together. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Magandang gabi po.